Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin Makoy Pare, your showbiz bro, ang corporate slave at ang resident macho next door. At kasama pa rin natin sa episode na to, walang iba kundi si Juan Paulo from Comedy Manila and from Pencil Box Studios. Hi Juan Paulo. Hello! Uy, pucha, dito na naman tayo. Saya-saya. Ayan. At kasama natin syempre ang apo ng mga nang-api sa ating mga kalululuhan. Walang iba kundi si Masa Hironyoka. Hi Masa. Hi, konnichiwa minasan. Alam mo Juan Paulo, Masa, sobrang init na ng panahon, summer na. Masasabi natin na ito na yung pinaka hottest point of the year. Ito na yung summer na. Oo. Yung kahit nasa bahay ka lang, tapos steady ka lang, yung nakakapanlambot yung init. Para ito yung pag nag-electric fan ka, gagaguhin ka ng electric fan, mas mainit na hangin yung ibabato sa iyo ng electric fan. Tinuturbocharge niya yung hangin sa'yo. Ito yung literal na parang nasa loob ka ng air fryer. Di ba air fryer, hot air yung binabato niya? Ganun no? Oo. Parang longganisa. Parang air fryer na longganisa. Sa Japan din ba, Masa? Mainit ba ngayon dyan sa... Kasi di ba, alam nyo naman guys, si Masa, parang si Ike's din to eh. Si Ike's kasi guys, ginagawang Divisoria ang... Siya yung Singapore version ng ginagawang Divisoria ang Pilipinas sa Japan. Si Masa, ganun din yan. Isa din to na mayayaman na nila lang na, ay, may gagawin ako sa Pilipinas, makauwi nga. So, kamusta ang weather ngayon dyan sa Japan, Masa? Kyo no tenki wa subarashi ne. Hindi ka! Hindi! Ito ko pa yun eh! Intro mo ba? Sorry. Sige. Sige, ulit. Hindi, okay lang. Kamusta ang weather dyan sa Anong lugar ka ba, Masa, sa Japan? Lugar? Nasa ako? Una, sa Kanto region ako. Tapos, nasa Yokohama specifically ako. Umiinit na. Daming gulong? Yung may ginagawa ng gulong? Oo, yun yung lagi sinasabi sa akin. Sabi ko, hindi ko alam. Oo, 205, 155 ka ba dyan? 164, 65, 30 na ko. Pero dito, sobrang umiinit na. Medyo may lamig pa siya, pero napainit na. Hindi na siya pang winter. Para sa aming curious. Kasi po kahit sabihin mo namang uminit, wala naman yung kaming comparison. Ikaw ang perfect example. Pag umuwi ka dito, nalalaman mo yung tamang init. Anong mas mainit? Diyan o dito o paano? Sige nga, kung bigyan mo kaming comparison. Mas mainit dito kasi pag summer dito, walang hangin. Ano ba naman yan? Mas mayaman na nga kayo, pati yung init, yun na nga lang kami lalamang, inagaw mo pa. Inagaw niya pa. Hindi, walang lagkit. Hindi nga malagkit nga dito eh. Baliktad, malagkit dito. Kasi humid siya. Humid. Sobrang humid niya. Sige na, okay lang. Mas maliit din naman yung titi ng mga Hapon sa atin. Juan Paulo. Pero Juan Paulo, parang mas gusto kong mas maramdaman yung kung ano yung weather talaga sa Japan eh. So dito natin ipapasok yung pinakabagong segment ng Machong Chismisan, mga na parte ng internet. Ito ang pinakabagong segment. Matagal-tagal nang hindi nagkakaroon ng segment dito sa Machong Chismisan. At after more than a year, dahil 11th anniversary nga pala, Juan Paulo, ng Machong Chismisan. Uy, congrats, 11th. Longest running comedy podcast. At bilang regalo ng Machong Chismisan sa inyo, ito na ang pinakabagong segment ng Machong Chismisan. Dahil tinutulungan ako ni Masa, pag wala akong co-host, sumasama siya dito. Ito, ang pinakabagong segment ni Masa, na tatawagin nating Weather Report na pang Masa. Masa, anong weather ngayon dyan sa Japan? Hit it! Hi. Minasan kyo no tenki wa subarashi ne. At tendon oki no hoshii desu. At sei ga akihabara no. Ay, itai ne. At harumaki no recipe no wakaranai. Tapos na, yun na yun. Yun na yun. Ano ibig sabihin nun? Booking napakainit na dito. Pag binabasa mo parang hindi ko alam kung may dadating na ambon o si Godzilla eh. Lalabas sa akin nakala ko susugod na yung Takeshi's Castle. Yun. Sinindihan na niya yung pausok, no? Parang ganun na. Kaya lalabas na si Okirampa. Pero dito, but yung honestly, umiinit na siya. Kasi nung last
weeks, single digit eh. Ngayon, double digit. Paano? 10? Labo. More than 15 and about, 15 to 20 na siya. Celsius? Oo. Mainit na yun? Hindi, umiinit na. Hindi pa mainit yun. Umiinit pa lang. Kasi from winter, di ba? From winter, bilang iinit. Kaya ang hirap. Ang hirap. Anyway, yun lang. So let's, sa mabilis na usapan, ang ibig sabihin ng report mo ay mainit na ngayon. Mainit na. Sakto pala. Ito naman ang lamang namin sa'yo. Masasabi mo, mas mainit dyan sa Japan. Inagawa na naman tayo, Juan Paulo, ng ipagyayabang. Ang ipagyayabang lang namin, Masa, dito sa Pilipinas, may halo-halo. Dyan sa Japan, ano ba meron? Ano bang pantapat ng halo-halo sa Japan? Bingsu kasi sa Korea yun, di ba? Meron bang halo-halo ang Japan? Hindi siya, walang ice. Parang halo-halo lang rin talaga. Pero walang ice. Ay, halo-halo yun pag walang ice. Di fruit salad yun. Hindi. Alam ko lang na halo-halo yung napapanood ko dun sa mga pelikula, sa mga website na pang transportasyon eh. Yung tumatalsik sa mukha. Halo-halo yun, di ba? Halo-halo. Meron alam kong halo-halo. Ang version nila na halo-halo is like yung mix na sweet things. Yan. Di ba yan, parang ako pa nag-research eh. Nandabo na. Meron ba yan, kakigori? Yun ba yun? Yung parang snow na ano? Hindi. Iba pa yun. Di ba yung kakigori? Parang shaved na ice o pinauso lang yun ng mga negosyanteng Chinese dito sa Pilipinas? Iba pa yun. Di naman alam ng mga bobong Pilipino na to na tayo mga inchik, utuhin natin sila. Mag-invento tayo, kunwari galing ng Japan. Pangalanan natin. Tawagin natin, ano tawag, Juan Paulo? Kakigori. Iba pa yun. Ano ibig sabihin nun? Totoong ibig sabihin nun? Shave ice. Kita mo, inuto tayo ng mga inchik ng korporasyon. Ingredients pa lang yun eh. Dahil lang, parang yun lang yun. As in yung, ano ba sa atin yun? Parang palamig lang na ano yun. Wala pala kayo. May halo-halo kasi kami dito. Oo, wala dito. Ang ibig sabihin, since iniinggit ka namin, Mas, ngayon ba, Masa, nagkikrave ka ng halo-halo ngayon at wala kang mahanap dyan? Oo, wala eh. Kaya kailangan natin pag-usapan. Lalo ka pa naming patatakamin sa halo-halo. Ito isang yearly special. Alam ba, Juan Paulo, na ito isang yearly special ng Machong Chismisan? Na kung saan gumagawa tayo ng dream halo-halo. The ultimate halo-halo. Ito'y sinumulan namin kasama ang pinaka-ultimate na resource person pagdating sa pagkain. Walang iba kundi si Chino Liao. Wala, saan pa rin tanongin tungkol sa pagkain kundi si Chino Liao? Ang taas ng level ng ano. Medyo mataas yung expectation pa kung si Chino susundan. Pero ito dahil 2025 edition ng The Best Halo-Halo Ever, bubuhay natin ng 2025 Best Halo-Halo. Titingnan natin kung may nagbago ba sa ingredients or something. To be honest, nakalimutan ko rin yung mga sahog na pinaglalagay namin doon sa huling episode ng Best Halo-Halo Ever. Pero sa edition na to ng Best Halo-Halo Ever, isa-isay natin yung mga sangkap. Tapos pagkakasunduan natin kung ano yung ilalagay natin. Kunwari tatayo tayo ng tindahan, ano yung pang tatapat natin sa rasons? Ano pa ba? Yung uso ngayon yung bebangs. Di ba yung bebangs? Sikat bebang. Yan, Dito sa baba namin may Benz halo-halo na. Okay ba yun? Okay ba Ben? Sabi nila daw, Pride of Laguna. Para siyang kung ang bebang ang Lexus ng mga halo-halo. Etong Benz yung parang Toyota ka lang. Pero si halos maganda yan, pre. Mali yung pangalan ng Benz. Kung ako yung Benz, papalitan ko yung pangalan ng Benz halo-halo. Di ba yung halo-halo, madaming mga sangkap yan na munggo and everything? So, ang pangalan ng halo-halo ko, Ben and Beans. And that's my Tito joke for the day, for this episode. Sam lang din yung sahog, no? Puro beans lang, pre. Puro beans lang. Anyways, ayan, sige, simulan natin sa pangalan, saka na natin pangalanan yung halo-halo natin. Simulan natin sa pinaka-basic, pre, sa yelo. Iba't ibang klaseng yelo. Kasi yung iba, ikaw Juan Paulo, tatanungin kita, ano yung preference mo sa yelo? Ikaw ba yung tipong mahilig sa yung medyo maaligas-gas na yelo, yung malaki-laki? O gusto nyo ba, Masa, yung parang sa bingsu, yung pinong-pino? Or yung gusto nyo ba yung parang medyo gatas-gatas na, yung parang medyo gawa na sa gatas? Anong klaseng yelo yung ilalagay natin dun sa halo-halo natin? So, simulan ko. Kasi, yun nga nauuso nga ngayon yung parang shave ice or gawa na sa milk yung yelo na parang silky na sa dila. Mali. That wrong. Doon tayo sa maaligas-gas. Alam mo yung parang yelo na galing sa yung pinangkakadkad sa yung parang ano tawag din, yung parang kutsi-kutsihan na ginagawa sa ibabaw. Pampayod talaga.
Yung may kaskas, alam mo bakit? Kasi ano yan eh. Hindi ko alam texture yan para sa akin. Ano ba yan? Kasi ngayon, ang bentahan nila, pag yung mismong yelo, yung parang gatas na, mabilis kang maumay. Ito, tama ka. Pag yung yelo, yung kinaskas mo, alam mong yelo siya eh. Tapos magaspang pa. Tapos para sa mga, nangunguya yung may, nagkokontra yung bounciness ng sago, tsaka ng yelo. Tsaka kung health conscious ka. Ang sago, puta kino. Oo, kabila yelo, kabila sago. Hindi, pero tsaka kung health conscious ka, ito yung tipong yelo na pag tumatagal yung kinakain mo, natutunaw na. So medyo nawawala na yung tamis, yun ng halo-halo mo. Yun yung iinumin mo sa dulo. Yan. Ay, puta. Yan ang consistency ng yelo na gusto ko. Huwag nating sabihin yung may fishy aftertaste. Pero yan ang perfect. Dapat yung yellow medyo madumi. Dapat yung yellow medyo madumi. Oo. Yung hindi mo alam kung ano ba yun, kung ipa. Alam mong binatak sa palengke. Oo. Merong fine line between ipa o pakpak ng ipis. Di natin alam. Yan, okay. Yung may ipa. Kasi yung ipa pala na yun, pre, ginagamit pala yun para mas mapabilis, mas ma-preserve yung yelo pag bumili ka dun sa mga Pero okay lang sa akin yung may aligasgas. Pero graduate na tayo doon sa blocky-blocking yelo eh. Parang umabot na tayo sa punto na pwede tayong kumain ng halo-halo na hindi tayo magkakakolera. Wag naman tayo doon sa ganun. Ginagaslight mo pa yung sarili mo. Hindi, ipa to. Hindi, pinipig pa Authentic. Puta yun ang maganda doon. Hindi ipa to, pinipig ito. Pinipig to. Kayo ba pag ano bang yelo? Ano bang baseline yelo nyo? Kasi hindi sa akin traditional. Si Masa, agree ka ba na doon sa medyo ano ba yung tamang term? Mas maaligasgas ng konti yung yelo, yung mas may malalaki o doon sa Pino. Ikaw Masa, bilang ikaw ay galing sa medyo mas first world country. Ano bang mas preference mo? Ako mas gusto ko yung yung medyo shave ice. Pero yung yelo lang, hindi yung may mix. Kasi yun yung tinapos mo yung sentence. Ito yung medyo shave eh. Nag-post yung mga listeners tapos Google. Medyo napahinto. Medyo shave, Masa. Dinawin natin halo-halo pinag-uusapan natin, Masa. Nasa yellow pa lang po tayo, guys. Nasa yellow pa lang tayo. So anong klaseng shave yung gusto mo, Masa? Yung shave, yung shave ice na yung shave parang paano na. Kasi mas pag hinalo mo siya, mas madali. Mas madali siya ihalo. yung sentence na yan, Juan Paulo talagang maganda nung tinapos niya na shaved ice eh. Kasi shave, madali, di ba? Oo, parang gano'n. Hindi, pero mas Pino yung medyo may kagat-kagat ng konti? May kagat-kagat pa na kahit papano. Hindi naman yung malalaki. Kasi syempre pag yung Pino, na yun eh. Sobrang madaling matutunan, maging matutubag agad. Perfect. Yan. Ako kanina, baka sabihin nyo kasi puro invento lang. I did my research, pare. Kahit nagpapapayat ako nitong run, 1 linggo kung kumain ng iba't ibang klaseng halo-halo para dito sa episode na. What a life! Ganun katindi. Yan ang tinatawag, pare, na na may integridad itong episode na to. 1 linggo. Rasons, pag-iwags best, lahat yan. Kanina, rinay ko yung pinakabago dito sa amin. Ang tawag Baliwags Best. Nalungkot ako. Masarap, maganda yung presentation and everything. Kaya lang ang ginamit nila, yung, alam niyo, usong yelo ngayon na dumadaan sa conveyor belt. Tapos pagdaan niya sa conveyor belt, kinakayod nung makina. So sobrang Pino niya. Pare, ang bilis natutunaw nung yelo. No, parang habang hinahalo ko yung halo-halo, hinahanap ko yung yelo na parang nagiging ice cream na yung pakiramdam. Yan. Yan na nga yan. Anong nangyari? Parang, ang masasabi ko dun sa mga Pinong yelo, masaya siya for a first-time experience. Pero hahanap-hanapin mo pa rin yung original na yelo na nakasanayan mo na habang lumalaki ka, yung yelo nga na kinakaskas na medyo maaligasgas. Yung may panang ipis. Yung may panang ipis. Nag-try kami ng misis ko ng 2 klase ng rasons. Yung original na rasons, saka yung isa na parang franchise. Rasons by Glenn, RBG. Puta, ganito katindi ang research na ginawa ko. So, ito pare, parehas na flavor. Kuwang-kuwa nila parehas yung flavor. Nagkatalo sa yelo na ginamit. Yung Rasons na original, nag-stick sila dun sa classic na yelo na merong malaki-laki. Tapos yung Rasons by Glenn, RBG, though masarap siya, mas malapit-lapit sa bingsu yung yelo niya. Mas so more on, masaya siya, pero
mas masaya yung may nakakagat-kagat kang yelo. So para sa yelo, siguro unanimous decision tayo na ang yelo ng ating halo-halo, ano ba tama? Maligasgas na yelo? Yun ba gagamitin natin? Course. Yun na lang para magkaintindihan. Maligasgas na yelo. Course crushed ice. CI. Course ice. Puta. Curious lang ako dun sa Razons by Glenn. May pet peeve kasi ako bakit yung mga establishmento nilalagay yun ng ganun, yung may by Glenn. Ano to Pare, I also did my research. Sabi ko, siyempre, halo-halo enthusiast yung kausap mo ngayon. Isang hindi ko kumain ng halo-halo, di ka ba maging halo-halo expert? Ni-research ko. From the same family. Kaya lang, since naghiwalay-hiwalay sila ng para magkaroon ng pagkakakilanlan ng bawat restaurant, madaming klase ng rasons. Merong rasons lang, may rasons of guagua, merong rasons by Glenn. So, yung rasons of guagua saka yung rasons lang, medyo magkalapit. Yung rasons by Glenn, yun yung medyo na iba. Kasi yung iba, yung rasons, nag-stick sila dun sa classic nila na parang 3 sahog lang. Yung rasons by Glenn, naglagay sila ng ube, ng meron na silang ganun. So, kasi yung mga medyo mas naging radical. Parang pag nilalagyan ng ganun, parang, di ba sa parlor lang nilalagay yung mga by masa. By masa, di ba? Parang pero maganda ang ginagawa niya kasing pangalan, RBG. RBG. Medyo social. No? Saka medyo mas malaki yung menu ng restaurant niya, RBG. Meron din silang sa pagkakalam ko, meron din. Sa pagkakalam ko. Diyan nagkamali si R-Lapid. Walang R-Lapid. Magulat ka kung may R-Lapid sa halo-halo na. Puta, tapos may chicharon flake sa ibabaw. Putang ina. Okay. Check lang. So yun, ingredient 1, coarse crust. Ito na. Since puro bago ay dito, magno-nominate na tayo isa-isa. Tapos yung bawat nomination nyo, sasagutin ng mga kasama natin kung tatanggapin natin yung nomination o hindi. So ako na yung unang magno-nominate. So ang unang nomination ko para sa ating halo-halo, para sa akin ito, malabong tumanggi kayo dito, lalo na si Masa dahil may Japanese blood si Masa. Itong sahog na i-endorso ko ngayon para sa ating the best halo-halo ever ay nauso nung 80s at medyo pinagkaguluhan ng mga Hapon. Dahil nagkaroon ng chismis na ito'y ginagawang microchip. Naalala mo ba yan, Juan Paulo? Oo. Siyempre, napakinggan ko yung last episode. Na-mention to last time. So, ang tawag dito ay Nata de Coco. Nata de Coco. Ako, medyo yan ang isa sa mga favorite kong sahog ng halo-halo. Yung Nata de Coco, dapat yung halo-halo, may Nata de Coco. Imagine mo, habang hinahalukay mo yung coarse ice, na may gatas na malamig. Sakto na yung tamis, di ba? Pag halukay mo, pag subo mo, masusubo mo yung medyo jelly-like na consistency. Tapos mababaliw utak mo, gelatin ba to? O Nata de Coco? Pagkagat mong ganun, paalam ng ngipin mo kung matigas, makunat, o malambot yung makakagat. Tapos biglang makunat na pagkagat mo ganun, biglang sasabog yung flavor nung Nata de Coco. Nata de Coco. Yung Nata de Coco. So para sa akin, ang nomination ko ng unang sahog natin is Nata de Coco. Papasok sa inyo yung Nata de Coco? Payag. Pero may conditions. Pag yung Nata de Coco lang. Wag yung si ate kasi minsan tamad dun sa kanto namin pag bumibili ko ng halo-halo. Please ate, wag mo isama yung sabaw. Maasim Hindi ka pa ng sabaw ng Nata de Coco. Okay lang, pero yung mga dalawang siguro teaspoon lang, pang control ng lasa. Pero kasi minsan kasi medyo mag-overpower, no? Oo, yung gatas, nawawala yung so yung nangingibabaw yung asim. Pero yung texture ng Nata de Coco, masaya yun kasi lumalaban tapos parang pagkagat mo nga parang boom, tapos balik ka sa gatas. Yan, payag. Ikaw, Masa. May joke ako sa Nata de Coco, kaya lang baka bawal na yung ganong klaseng joke ngayon Pwede. Yung lumalaban. So, huwag na natin ituloy. Sige, Ikaw, Masa, tatanggapin mo ba? Oo, pwede yun. Wala naman ako contention dun kasi masarap naman yun. Kunat levels, yung saktong kunat lang. Yung di parang... Saktong kunat. Yung mga hindi pa 1 week na bukas yung lata. Yung yung jar. Nang inunguya mo pa rin yung nata. Gusto ko mag-move on sa ibang ingredients So, parang... Exactly. Pero kayo ba natry nyo nung pumapak ng Nata de Coco from the bottle? Ang saya! Pero mga 3 kutsara lang siguro. Mga 3 kutsara lang pwede na. Anything more than that, diabetes na yun. Oo. Yung bawal ka mahuli ng nanay mo kasi gagamitin yung pang fruit salad pag Pasko.
gising ka niyan mga 9. Bubuksan mo lang yung jar ng onte. Hirap ka pa nun kasi bata ka pa. Everybody locked in na. Natatiko ko sa ating sahog. Okay. Sino mauna sa inyo? Juan Paulo o Masa sa next nomination natin sa sahog? Masa, ikaw muna, sige. Masa. Yung saging na saba. Yan. Minatamis na saging. Yun. Ano yung ipaglaban mo yung ano yung benta mo sa amin? Sorry, hindi ako mag-react. Anyway, kaya syempre yung ano niya yung text, yung paghinalo mo yun, di ba? Na dudurog yun. Pero yung pagkadurog niya, may pagka-onting buo-buo pa. Hindi siya yung hindi siya matutunaw mismo. So pag sinubo mo yung halo-halo or yung may sinasubo kang ganun na minatamis na saging, masarap siya sa bibig kasi yung tamis. Masarap siya. Gagayahin ko yung style ni Juan Paulo. Tatanggapin ko ang minatamis na saging mo with one exception. Ayan. Dapat yung minatamis na saging mo is yung hinog na minatamis na saging. Ayoko sa lahat ng minatamis na saging, yung medyo matigas pa, yung hinog sa pilit, yung parang napaaga ng one day bago mahinog, niluto na. Kasi kahit na anong pakulo mo doon, may tigas pa rin siya na pangit eh. Maganda yung medyo may lambot na talaga siya. Yung rasons level ng lambot ng melts in your mouth. Papayag ako. Yan. Sabihin mo, melts in your mouth saging. Melts in your mouth saging. Yan Diyan ako pumapayag na kasama yung yung sauce, yung minatamis na. Yung may arnibal. Kasi medyo kumukomplement yung arnibal sa tamis ng sa lasa ng ng saging. Ay, ng gatas no? Yan. Payag ako dyan. Ate, damihan mo pa. Yan yung... Magre-request ka na ate padagdag ng sapang kutsara. Yan. Saging. Yan, So, agree tayo sa minatamis na saging lahat? Oo, extra serving, ate. Yan, Okay Hindi ko alam kung si Juan Paulo naman, si Juan Paulo. Or unpopular. Pero kasi minsan back-to-back tong si saging. Pero ako, hindi ko alam kung agree kayo dito. Yung minatamis din, pero yung kamote. Pero konti na cubes. Ito na. Parang ito na ang una. Para sa akin, ito ang unang rejection. Alam mo, Juan Paulo, yung kamote, nilalagay lang yan ng mga mahihirap sa kanila kalo. Pag medyo nasa laylayan ka, pag kumain ka sa medyo ghetto place ng halo-halo, doon mo lang matitikman yung kamote na yan. First time ko actually narinig na may kamote sa halo. Kamote? Kita mo? Lalo kang inapay, Juan Paulo. Sabi ni Masa, first time niya daw nakakita. Kasi mayaman sa Masa, hindi pa nakakita ng kamote sa halo-halo yan eh. Kala ko kasi universal. Hindi pala. So, doon kasi ako bumibili kay ate dito. Yung yung payong niyang maraming kulay. So, akala ko by default, meron talaga. Ano tatak ng... May chromatic. Sanex ba yun? Yun. May chromatic. May chromatic. Pag inigot mo may yun yung mga payong na kinukumpiska ni Gabriel Go eh. Yan. Yung isa hindi niya makumpiska pag pinihit mo kasi may picture ni konsehal. So, parang... Okay. Baka madali siya eh. Ilalaban ko to ng slide. Alam niyo yung kamote na minatamis na kamote pag side dish sa samgyupsalan? Baka pwede yun. Gigets ko. Hindi yung kamote na yung parang pinakuluan lang tapos papakain mo sa amateur boxing player. Hindi. Kami na may pangahamak pa. Yung carbs ng di ba? Kailangan carbohydrates pala. Oo. Yun yung mga hindi pa lalaban para sa WBA. Yun yung mga yun yung mga tipong pa lang. Nag-decide pa lang siyang, gusto pa lang niya umahon sa kahirapan. Napakagago mo, Juan Paulo. So yun din. Alam niyo yun, yung kamote na cubes. Tapos para siyang caramelized, crunchy labas. Semi-kamote cube. Yan, pero cubes. Hindi yung na-imagine ko na yung sasabi niya, yung parang pinakuluan lang yun. Parang pabalinghoy na. Yun ba yun? Yung tawag doon, balinghoy. Yan lang sinasabi ko eh. 11 years na tong machong chismisan, ngayon lang nabanggit yung salita dito na yun. Di alam ni Martin yung balinghoy. Balinghoy? Balinghoy yung di ba yung kasaba, yung kasaba na na
kamoting kahoy, yun, di ba? Tayo na ito, ginugoogle ko nga yung balinghoy. Sabi sa akin ng Google, putang ina, ba't ginugoogle mo yung balinghoy? Sabi sa akin ng Google. Dapat imasang alam niyan kasi yun yung mga kinakain ng mga kalaban ng mga lolo niya no World War II. Wala silang makain. Is balinghoy. Ang lumabas na search ko is balinghoy kasaba. Also called kasaba, manyok, yuka, balinghoy, mogo, mandioka, kamoteng kahoy. Diba? Balinghoy yan. Yan yung kinakain yung sobrang tricky kainin niya kasi pag mali yung pagkakakulo mo niyan, may cyanide yan eh. So maraming mga sundalong Pilipinong hindi talaga bayani. Kaya alam mo, Paolo, ito yung mamamatay ka ng walang kwenta. Oo. Akala ko nilalaban mo yung bayan mo, mali yung pagkakulo niya ng kasama. Alam mo yung sa bayan ni Masa, yung isda na popper fish, yung pag nagkamali ng hiwa, patay ka. Yung matatanggap ko kasi puta, medyo mahal yun eh. Ito puta, mamatay ka dahil sa kamote. Maling pakulo. Sa maling pakulo lang. Bakit ka namatay sa kamote? Magkamali po ng kulo ng mga 30 seconds eh. Kulang pa po eh. Yan. Pero wag yan. Doon tayo sa caramelized onion. Or ano ba? Yay or nay? O wag na. Akin okay lang. Ano caramelized onion? Caramelized sweet potatoes. Yeah. Na, X na. Ako willing naman ako i-reject kasi dami pang ingredients eh. Hindi. Di pa rin. Baksak pa rin sa akin yung kamote. X. Talagyan ko ng slash. Yan. Pre, yung halo-halo place natin, ilalagay natin sa BGC. Hindi pwedeng may kamote doon. Okay, sige. What's this, kuya? Kamote? Oo. Balik mo sa kalayaan. Kalayaan. Itawid mo doon sa Pembo. Then Sembo. Ay, sorry ma'am, sa Pembo branch dapat namin yun. Oo. Mali po yung namin, yung Komisari Bobo eh. Kamali po. Bakit dinala niyo para sa sa Taguig branch? Ano yung poor side of Taguig, pre? Yung katapat ng likod ng ng SM Ora. Ano yun, pang-usutan yung levels yun. May mga pang-ususan branch po namin ito. Para sa Tipas branch po ito, para sa Tipas branch. Tipas. Yan. O sige, pwede na tayo yung next ingredient na. So sorry, rejected po ang kamote. Light lang talaga natin yung mga consumers ng kamote. Gusto ko lang talaga ipasok. Kaya ka nakaka-cancel sa ibang podcast po, Paolo. Di pa rin ako makakapasok ng Pasig. Anyway, next. Ito ilalagay ko dito, balingho, kamote rejected. Kamote X. Putay, wari-wanting yung kamote, kinamoteng kahoy mo pa, mas rejected yun. Miski yung mahirap ayaw yun eh. Pagkain na namin to kanina, pati pa naman dessert namin. Dad, ito na yung lunch natin eh. Bakit pati dessert natin may kamoteng kahoy? Masa, Munggo. Munggo? Ano? Munggo beans. Red munggo beans. Red. Tangin na baka green ilagay eh. Ano ba ito? Halo-halo ba binubuo natin o survival food menu? Hindi ka. Sorry, ako pala ako. Pero sige, Masa muna. Munggo muna tayo, munggo. Munggo. Yung red munggo beans. Tangin na kasi baka may tangay. Baka green baka inisip green eh. Sige, pero Masa, i-defend mo muna yung ibenta mo muna sa amin yung munggo. Siyempre yung red munggo beans kasi una, papadagdag tamis yun. Tapos ang maganda yung texture niya, kapag hinahalo. Yun lang talaga yun. Tsaka yun, nadagdag tamis. Yun lang talaga. Yun lang talaga yung selling factor niya. Ako kakampihan ko si Masa dyan, Juan Paulo. Red munggo beans, to be exact. Parte ng kabataan natin yan, Juan Paulo. Parang lahat naman tayo nagsimula sa baba. Ako kasi yung kamote, hater ako niyan. Pero yung munggo, yung kamote, pre, never nakarating sa drink ng Starbucks yung kamote. Yung kamote ni Juan Paulo, never nakarating sa drink ng Starbucks yan. Pero yung red mung beans, puta nakarating sa Starbucks yan, pre. Nagpapa-additional ako niyan ng red mung beans sa Starbucks. Sa Amerikano? Diba? Sa Amerikano with red mung beans? Ano po order nila, sir? Isang cafe americano grande with 2 shots of heavy cream and pakimax yung red mung beans. Ano ba, kape po ba gusto nyo? Milk tea? Hindi, gusto ko kasi mata eh. So bakit ba? Hindi, saka pare, isa pang napaka-universal ng red mung beans. To be exact, medyo nagiging rare na siya kasi sa buko salad, yung buko salad nabibili, yung ice drop, medyo konti na lang yung nabibiling ganun ngayon eh. Medyo bihira ka na makabili nun ngayon.
Sadly. So, agree. Approve sa akin ng red mang beans. Bukod sa pang-visual siya, actually, iba talaga pang-visual lang eh. Hindi talaga kinakain yung red mang beans. So, papaubos si kay Yaya eh. Pero... Ang gago pero itong nilalaban ko kasi it takes one to appreciate yung red mang beans kasi may, may built-in na katamisan yan eh. Hindi mo na kasi kailangang matamis. Kapag hindi siya masarap, kapag ka isa-isa dalawa kasi sumisingit yan sa sa ngipin mo, ganun. Or, pag kumain ka ng hindi, pag may bulok ka sa ngipin, medyo mahirap kumain. Yan yung tinututok mo. Yan yung tinututok mo pagkatapos kumain na yung tangina sabi mo, tangina, halo-halo kinain natin, ba't tumingin ng toothpick? Automatic yung may basag ng ngipin yun. May basag ng ngipin yun. Pero bago mo kayo tumingin ng halo-halo, paggawa naman kayo ng ngipin nyo. I think ang hindi mag-agree dito yung may gout lang. Red mang beans. Ayun sa awa ni Lord, wala akong gout. Yan. Tawag dito yun, masarap nga yan kasi nga sa Korea, sa Japan, Taiwan, di ba premium ingredient yan eh. Nalagay nila yan kahit saan. So, dito, minsan natin na-appreciate yan. Red mang beans. Tsaka yung effort, hindi ka naman bibili niya ng malambot na, di ba? So, isa yan sa pinaka-effortan na ingredient ng halo-halo. Papakuluan mo pa yan, ganyan. Sasalain mo. Parang ganyan. So, agree. Red mang beans. Pasok yan. Then nasa listahan natin yung red mang beans. Ako naman. Sige. Medyo nauumay na ako sa tamis. So lalagyan natin ng konting pangkontra sa tamis. Saka texture. Gusto ko ng added texture sa halo-halo kasi puro parang na-aksidente na tong mga to. Mga gulay na tong mga to, yung malalambot na. So gusto ko naman ng medyo may konting tigas. Ayan. Kailangan natin ng crunch. At ito pare, nung nasa sadlang lusak pa tayo, Juan Paulo, ito hindi naranasan ni Masa to kasi mayaman kaagad to. Tayo ang galing sa hirap, Masa, ni Juan Paulo. Natikman lang natin to nung medyo umangat-angat tayo ng konti sa buhay. Ano to? Cornflakes. Yan! Cornflakes na. Nakatikim tayo niyan nung medyo sumahod na tayo ng konti. Makakabili na tayo nung puting kahon na may rooster sa drawing. Yan. Doon mo lang muna tikman yan eh. Natitikman mo na yan, konti-konti. Yan. So ako lalagyan ko ng cornflakes. Kayo ba tatanggapin niyo ba yung cornflakes? Medyo hindi lahat mahilig dito pero sa akin ito yung nagpapaalala sa akin na you have arrived, Bakoy. Medyo yumayaman ka na ng konti, nakakatikim ka na ng cornflakes. May ganyan ba sa Chowking dati? Parang mayroong ganyan sa Chowking dati. Walang ganyan sa Chowking. Wala. Hindi pa na napipigure out. Pero hindi. Hindi yan tawag dito. Pero dapat hindi na-figure out. Pag mo na-suggest ang Tangina, sinadjust mo sa Chowking, no? Biglang, tangina, pwede pala yun. Sumabog yung Chowking King, sila naging top fast food ulit sa Pilipinas. Wait lang, bago mo tuloy yan, nag-Chowking ka ba nitong nakaraan sa research? Yung sa research mo, nag-Chowking ka ba? Hindi, kasi puti na sayang pera dun. Tangina, huling kain ko dun, nakikita ko 3 piraso yung bawat sahog. Nakikita ko na. Chowking pala, no? Ay, hindi, yung cornflakes, gusto ko yan, pero dapat strategic yung paglagay niyan eh. Yan, tama. Dapat medyo pagitnang taas at nakatapi. Katabi ng ice cream. Hindi mo pwedeng itabi yan sa ba. Kasi pinaklas nga dapat yun eh. Lalabsa siya eh. So parang akin frosted pa, no? Putan lala nun. Sarap nun yung frosted flakes. Kasi may tamis na yan eh. Ay, gusto ko yung ewan ko, sige, medyo yung salty. Kasi pag frosted puta dadagdag sa tamis yun, bro. Gets, oo nga, no? Yung alat nun, yun yung contributing factor. Kung pa Masa, maglalagay ka ba ng cornflakes sa halo-halo mo? Well, diba? Yung lang yung tulad din sa'yo, hindi siya dapat sa gitna. Ang akin, ay sa'yo sabi mo, mid to high. Akin, dash siyang ilalagay. Sin sa ibabaw? Sa ibabaw talaga, since siya yung final topping, after kung mag-ice cream, after ng ice cream, siya yung pinaka-topping pa. Yun yung condition ko kung maglalagay. Mahirap lang dyan, pag isa-serve sa'yo, kailangan na magaling yung magsiserve sa'yo kasi nililipad din. Kapag nagkamali ka ng halo,
Baksak sa tray yan. Baksak sa mesa yan. O kaya, hindi mo na ihahalo. Papapakin mo na yan. Papapakin mo na. O kaya kaya parang nakahiwalay siya ng serving, tapos lalagay mo. Ay puta, on the side. Ay, parang dyan yung may bowl. I want my cornflakes on the side. Yeah. On the side, Together with the extra milk, Manong. Tama. Pero tama yun, Asa side, tapos pag kayong tunaw-tunaw na yung halo-halo mo, tsaka mo yung tapos saka mo Syria. Ano ba halo-halo? Syria. Kasi tama yung analogy ni Mas. Kasi technically pag kinain mo yung cereal, nilalagyan mo naman talaga ng gatas eh. Yun pala yung science noon. Kaya nilagyan ng cereal yun. Nanuot na yung lasa ng red bean, ng saba, tapos tsaka mo bubuhos dun sa cornflakes on the side. Yan, reverse dessert. Naunang dessert sa breakfast. Oo. Yan. So locked in na yung cornflakes ko. Yeah. Ay, teka, kailangan pa, yung cornflakes is yung may tandang sa kahon. Yung Kellogg's. Kellogg's. Ayoko nung, total, pinangarap mo naging mayaman di yung pang mayaman na brand na yung bibilin mo. Huwag yung pucho-pucho na cornflakes. Meron pa bang ibang cornflakes bukod sa Kellogg's? Meron siguro mga generic yan, no? Dito, may mga generic lang dito rin. Hindi, dapat Kellogg's. Ayan, lalagay ko dito. Sa ibabaw or on the side, dapat Kellogg's. Ayan, Kellogg's yan. Sige. Ito na, si Juan Paulo na. At ito, syempre, nandito lang din naman ako para mag-suggest ng mga rejectables. Hey, it's Nikki Porter, and I'd like to invite you to catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast where I share bite-sized insights as a relationship coach. Because, in case you haven't noticed, healthy relationships these days seem very hard to come by. Everyone seems to be dealing with their own ish, right? They don't want to commit when they deep down want a relationship. They want to connect with their partner, but they ignore them instead. They know that something's bothering them, but they don't tell their partner, so they resent them over time. You know, the usual stuff. Through each episode, we'll work through all the different variables at play that might be keeping you from becoming an empathic partner by first figuring out how you can be a worthy partner for yourself. If this sounds like your type of podcast, be sure to give Nuggets of Nikki a follow. Then let's get to it. At mag-cancel. Wait, teka, huwag kayong mahiya na maging katulad ni Juan Paulo. Ilaban nyo kung ano yung gusto nyo. Pero i-reject yan kung i-reject ko. Sige, Juan Paulo, ano yung sa'yo? Ilalaban ko siya, pero alam kong hindi siya, feeling ko 50-50 shot to eh. Sige. Ito ang minatamis na langka. Yan. Kasi matamis siya eh. Para siyang saba, pero ito may added pungent. Rejectable agad. Putang ina, antindi naman ng pungent. May added strong flavor ng langka. Tsaka kakaiba yung texture nito kasi ito yung nilalaban ko pero alam mong hindi na talaga. Ito yung slimy, 'di ba? Pag kinuha mo sa baso. Pero iba siguro gusto to. Pero kasi iba yung flavor nito pag umalo sa gatas. Pero dalawang klase pala tong langka. Yung iba nilalagyan nila ng fresh. Yung hinimay na. Yun, alam mo Juan Paulo, yung naglalagay ng fresh na langka sa halo-halo, may special na lugar sa impyerno yan. Totoo, kasi talagang lamig sa tiyan yan. Diba? Sinong gago maglalagay ng fresh langka sa halo-halo? Wag yun. Tanga. Ano to, ulam? Hindi, wag. Tsaka yan. Ang bigat sa tiyan yan, tsaka ang lamig sa tiyan yan. Di ba? Hindi yun yung aim natin magpalamig. So, doon tayo sa minatamis, yung medyo toasted na. Para hindi masyadong nag-overpower niyang langkainess. Pero kakampihan ko baka sabihin mo, Juan Paulo, kalaban mo ako eh. Kampi tayo pagdating sa langka. Bilang isang batang laki sa nanay na laking Bulacan. Napakasarap ng langka sa halo-halo. Yung sinasabi mong texture na slimy, pag hinalo mo yan, habang nagkakagulo na sa loob ng halo-halo, hinahalo mo na yung halo-halo. Malamang, halo-halo yan eh. Pagkakuha mo ng konting red mung beans, puta, nandyan yung red mung beans. Nakakain mo na yun. Medyo yun eh. Medyo, ano ba yung texture ng mung beans? Medyo medyo paste. Medyo pasty. Tapos, nakagat mo na yun. Nagsawa ka na sa medyo pasty texture ng red mung beans. Tapos, nakagat mo na yung nata de coco na medyo makunat. Magandang break sa bibig mo yung slimy texture ng langka.
kumbaga siya yung nagbe-break na parang magpahinga ka muna, bibig. Hindi mo na ako kailangan nguyain dahil nanguya na yung pakiramdam ko. Slurp. Tapos biglang sasabog yung lasa ng langka dun sa'yo. Ang mga high-end na tindahan, bihira yung mga high-end na tindahan na naglalagay ng langka. Kadalasan yan sa mga old school na tindahan. Kita mo yung Chowking. Wala namang Chowking. Wala namang langka yung Chowking eh. Oo, yan tama. So ako, agree ako sa langka. Ang langka. Okay. Ni Ate Mercy. Lang is dapat hindi siya yung strips na malalaki. Oo. Saka yung yung langka parang misis ko yan. Langka tulad. Yan. Katabi. Mga bangko ka. Dami ng bangko. Okay. So ikaw, Masa, tanggap mo ba ang langka dito sa usapan na to? Tanggap, basta yung hindi siya yung mahaba. As in, siguro nahati na siya. Para hindi naman siya, ang hirap pag hinalo pag mahaba Basta hindi mahaba, basta hindi fresh. Teka, pag sinabi kong hindi fresh, baka tanga yung gumawa nung recipe natin. Basta hindi basta na-process na. Minatamis. Hindi, minatamis na lang. Minatamis na lang. Minatamis at maiigsi ang hiwa. Yan. Oo. Yan, oo. Sa hapon pa talaga galing yung maiksi, Sa'yo nang galing din. Sa'yo, tama. Yan. Sanay kasi si Masa sa maiksi. Kayo talaga. Next na ingredient. Sino ba? Si Masa na ulit. Si Juan Paulo. Ay, hindi. Ako ngayon lang ka Langka nga lang kanya Okay, ako pala. Okay. Hindi ko alam kung pwede na ba ito kasi ang naisip ko ube. Kung pasok na bagad. Siguro para sa akin, panghuli ba to or panghuli ba dapat to or pwede na. So, pwede na ba? Kasi ube, anong klaseng ube? Gusto mo ba yung pinong-pinong ube o yung medyo may lump na ube? Kasi mayroong ganun yung ube na may lump, yung hindi masyadong durog na durog. Doon tayo sa may lump kasi syempre para pag hinalo. Yung siya. Yung para sa akin yung ube dapat nasa baba siya. Sa baba? Kasi may lump, sa baba. Kasi syempre pag hinalo, mahahalo na siya. Mahalo agad. Hindi kasi di ba yung kadalasan yung ube nilalagay sa ibabaw or yung may uso ngayon, ipinapahid sa baso. Side. Ginagaya nila sa mga ginagamit sa mga coffee shop. Pinapahid sa baso, pre. Para pag hinahalo mo, nakakayod siya ng kutsara. Sa akin ganun. May lump. Kahit mahalo man siya dun sa yelo tsaka gatas, may buo pa, may pa rin, may hint pa rin ng ube. Hindi lang sa lasa ng Yung ube mo, pre, pag nilagay, medyo maligamgam pa o malamig na yung ube mo. Parang trip ko yung medyo maligamgam na ube para pagkuha mo, medyo may init pa ng konti lumalaban dun sa yelo. Or gusto mo yung malamig na? Hindi ko actually naisip yan. Siguro dun tayo sa malamig para may tigas, hindi Diba? May onting laban pa. Room temperature. Room temp. Ayan. Hindi naman yung malamig na ang hirap haluin. Sa bagay. Ako, kasi pag mainit kasi hahalo lang. Tutunawin yung yelo. Tutunawin yung yelo. Tunaw lang agad yun Hahalo lang agad sa Ako, agree ako. Agree din ako sa ube. Pero gusto ko sa ube, yung parang kay Masa din. Yung medyo may konting lump. Hindi pinong-pino. Para dagdag nguyain yun Dagdag texture yun Dagdag texture. Ako yan. Ako na ako. Dito ako papasok ng medyo disagree sa ube. Hindi naman disagree. Kanina naghalo-halo ko dito sa baba yung bench. Ginalo ko siya. Nakalimutan ko. Tinanggal ko yung ube. Yung alam mo yung square. Tapos nilagay ko siya sa side. Sabi ko, okay, kain muna. Nakalimutan ko may ube pala. Nilagay ko siya on the side. Naging dessert on dessert. Ito kasi yung masarap yung ube. Yung flavor niya, ganyan, milky, ganyan. Pero ayoko yung halo-halo ko nagiging kulay ube. Parang, oo. Weird Parang sa dulo kumakain ka na lang ng violet na something. So parang, gusto ko yung parang ube kinakain mo si Grimes. Ihi ni Grimes. Ni Grimes. Okay, di na siya parang di na siya, halo-halo kasi di ba para siyang festive food. Makulay, red, yellow, green, blue. Walang blue. Red, yellow, whatever. Ano nga yung kinakain nyo may blue, pre? May blueberry yung halo-halo nyo. Social. Antioxidants. Hindi, ang tawag dito. Pero pag naghalo mo ng ube, parang dumadarken.
Tapos parang wala Teka, na. Ganun ka maghalo-halo. Ba't nakaksak ka? Pahatak yan. Halo-halo. Sorry, left hand kasing. Yung tag ito. Hindi, tsaka yun nga, pag na-overpower ng kulay ube, naging darken yung ano. Parang hindi ko na ma-appreciate. Asa na si ganito? Asa na si ganyan. So, parang... Pero gusto ko pa rin ng ube. Pwede on the side din. Parang kasama sila ng cornflakes mo. Baka magalit ka sa atin yung nagtitinda ng halo-halo masyadong madami. Putangin na mo, pina-on the side mo ba yung cornflakes saka yung ube? Demanding. Oo, on the side. Yan yung ano ko. Wait lang, mabalikan ko lang yung di ba yung nata de coco, ano yun? May iba-iba siyang kulay? Ako lang, tama ba? Hindi, kadalasan puti. Puti. So yung mga iba na red, tsaka green, ano yung mga yun? May nakikita lang kasi ako dito nun eh. Sago yun. Yun yung next na suggestion ko eh. Hindi sa nasa sachet. Yun ba yung ano? Yung nakabote kasi. 6 out of 10 na kabataan namamatay dahil dyan. Dahil akala nila nata de coco. Pero Michael's gel. Yung Michael's gel. Tangina, medyo magago rin yung gumawa nun. Tangina, gawa tayo ng nata de coco. Medyo hawig lang siya ng Michael's gel. Pero pwede na. Square yung packaging. Medyo transparent. Parehas pre-itsura eh. Ay, bukod sa nata, sige, may isa pa ingredient na parang parehas ng nata. Pasok ko later. Pero sige, sino muna next? Sige, Makoy. Ito, feel free na pandesal. Pandesal? Oo. Ano pandesal? Totoo? Oo, pandesal. Gusto ko ng pandesal. Diba, tatay ko pag kumakain ng halo-halo may pandesal. Ipakialam nyo ba? Gusto ko ng pandesal sa halo-halo. Okay po. On the side. Gusto ko ng pandesal sa halo-halo ko. Nahalo sa loob? Sasaw-saw mo. Ba't tayo masarap yung pandesal? Hindi, sige. Side na to. Side quest mo to. Sige, pandesal. Hindi ka naman reject eh. Hindi ko pinipilit ko ba sa inyo? Hindi. Sa akin din. Ako naman sinasuggest ko lang kasi yun yung masarap na ginagawa ng kilala ko. Hindi, sa pandesal, Hindi, sige, paano muna? Pa-justify mo natin kay Makoy maliban sa ginagawa ng tatay niya. Imagine ninyo, sarap-sarap ng kain mo ng halo-halo, sasaw-saw mo doon sa gatas. Yung pandesal. Sarap! Sarap nun, pandesal. Doon mo ipapalaman yung ube. Putang halo-halo mo ba talagang ginagawa natin? Yung ube na nakalimutan mo yung kwadrado. Kaya lagay mo sa pandesal, tapos tsaka mo isasaw-saw sa halo. Makes sense. Sense. Bago mo isaw-saw, lagay mo yung cornflakes. Yun nga. Tama. Agree. Sige na, agree. Reject nyo po. Tayo na. Reject ako. Kasi tayo na siyang inahalo natin. Hinahalo. Ito si Juan Paulo, mahal na mahal ako mag-a-agree. Pero alam ko naman, Juan Paulo, sa loob-loob mo minumura. Tangin nung Makoy ito nung pandesal. Tangin na pag nakita mo sa menu yun, alam ko, apihin mo eh. Tangin na tindahan doon, naglalagay ng pandesal sa halo-halo. Basta talagang pa ni Juan Paulo, may malunggay po ba yan? Oo. Ano to? Malunggay pandesal. Dedos. Sorry guys, rejected yung pandesal ko. Tangina. Some other province, baka pwede yan. Some other province. Kamote. Hindi ko alam eh. Carbs din yan. Ano gago? Si Juan Paulo, ang susunod mo. Tangina, kala mo, nireject mo yung pandesal ko, i-reject ko rin niya kahit anong ang sarap niyan. Hindi, joke lang. Hindi pa, mamaya pa natin reserve yung mga unrejectables. Dito tayo sa partner ni Nata de Coco. Yung ito yung medyo tougher version nito. Ito yung pinagtibay ng panahon yung kaong. Ay puta. Sugar date palm, yung bilog. Yung bilog na alam mo ba yan, masa yung kaong? Grabe ka naman, oo naman. Yun, matamis din yun, pero mas matigas siya sa sa Nata de Coco. Pero pag kinagat mo, pakatamis niyan, sarap niyan. Yan din ang cause ng mga 4 out of 10 deaths of children. Sinabubulunan sila sa... Alam mo, Juan Paulo, kung nasan ngayon yung nag-imbento ng kahong? Nasaan na? Sa impyerno, gago. Tanginang nag-imbento ng kahong ngayon. Yan ang isa sa pinakawalang kwentang sahog ng halo-halo. Yung kahong. Kahong ba? Sa impyerno yung nag-imbento niyan. Ang daming braces na sinira niyan. Ay, totoo. Totoo nga, Pero matamis siya eh.
Para sa akin, walang value na yan, dinadagdag yung kaong. Antigas-tigas, pag kinakagat ko yan, dinudura ko yan. Actually, have to. May nag-effort ba na ubusin yung, nakainin yung kaong? Antigas-tigas nun. Parang nanisip ko siya parang lychee na maliit di ba? Kasi di ba may buto yung lychee. Lychee na maliit. Tanggapin ko pa nga si lychee. Sige, lagay mo sa halo-halo. Pwede pa may karakter pa yung kaong. Yun na kasi yung mga nabibili mo sa supermarket. Yung mga basic na jar. Pero marami tong dentistang pinayaman. Kasi imbis na magpapa-adjust ka ngayon, bukas. A week early ka. Dahil sa craving. Mahal ang magpakabit ng bracket. 500 ang natanggal na bracket, pre. 500 na isang bracket? Oo. Natanggal yung bracket mo, 500 yun, pre. Kaya pag ako ngayon, alam niyo, hindi naman kaila dito na ilang beses na sinabi dito sa mga yung chismisa, naka-brace ako. Pag nakakita ako ng pagkain, iniisip ko, tangina, worth it ba na isugal ko yung 500 ko sa pagkain nito? Tangina, ganun ang nasa isip ko lagi. Kaong. Parang ang binilog na kandila yung kaong din minsan. Pag hindi mo nilasaan. Okay, sige, reject yung kaong. Pero, dahil nga sa matigas, dahil sa matigas siyang hirap ng kainin, kaya ako ipupas yan. Gusto mo comfort food, hindi yung malulungkot ka pagkatapos. Hindi, alam ko kung bakit. Gusto ko ng kaong. Kasi usually, kadalasan, niluluto yan na may pandan. So, parang yun yung gusto kong flavor niya. Yung pandan. Pero sige, reject natin tong kaong na to. Maraming pinahirapan tong pamilya. Kaong na to. Labo. Yan. Kaong, rejected dahil gawa ng mga dentista. It's a conspiracy. Sino na? Ito, lang to pang-aesthetic lang naman to Or, dagdag to dun sa alternative to dun sa sinabi mo kanina. Pinipig. Pinipig. Pwede. Yan, damihan mo pa. Alternative. Kung wala kang cornflakes, ito yung dagdag ng crunch. Pare, willing ako magbayad ng 500 sa dentista ko para sa pinipig. Napakasarap ng pinipig, pre. Pero nakatry na ba kayo ng fresh na pinipig? Oo naman. Batanggenyo, aray. Ng fresh na pinipig. Napakasarap nga na sa amin sa Taal. Sa inyo ba sa Batangas, ganun din yun? Habang nakatumpok na ganun yung pinipig, iaalok pre-taste, may ganun ba sa inyo? Tapos kukurot ka. Tapos Tapos parang shabu yun no? Alam mo nagtitinda na pinipig na parang shabu na, ay putang sarap pala nito. Sige, bibili na ako ng isang takal. Tapos tataasan niya yung presyo na 300 isang takal nito. Bata kami sa Taal, yung kapitbahay namin, sila mismo yung may factory ng pinipig. Tapos nagigising kami every umaga na yun, amoy bagong freshly gawa yung pinipig. Yung talagang bagong pit-pit, ganun. Tapos paborito niya yan. Paborito ni Joey Marquez. Amoy pinipig. May pinipig. Yan. Hindi ko rin lang kung bakit may pinipig. Tsaka marami luto yan. Sa amin sa Batangas, yung una yung tutustahin mo muna. Kasama ng asukal. Yun yung nilalagay sa halo-halo. Or sa tsokolate. Yan, sarap niyan. Huwag niyan gagawin yung pinipig na legit hindi yung yung puff rice bullshit. Kasuputan na yun. Hindi. Pinipig yung flat. Yung Coco Krispies. Yung Rice Krispies. Hindi yan. Pinipig. Yung pinipig malala. Yun ang gusto natin dyan. Yun, agree. Pinipig. Agree all the way. Pinipig. Yung flat. Yan. Sino na? Ako na ba? Ikaw. Kailangan bumawi ako doon sa pandesal ko. Puta, inapin niyo yung pandesal ko. Pag ito inapin niyo, ewan ko na lang. Magtatampo ang langit at lupa sa inyo. Pag ito. Ang entry ko, gagamitin ko na isa sa pinakamalakas na entry dito sa halo-halo na to. Leche flan. Yan! Wala na, ginamit. It's over. It's over. Leche flan. Tapos, pinong leche flan. Yung pino na walang puti. Silky. Walang silky. Walang ito naman ang bibigyan ko ng commendation si Chowking. Kung gaano ka walang kwenta yung halo-halo nila, babawi naman sila sa quality ng leche flan nila. So, yung leche flan ng Chowking ang kukunin ko. Yun ang ilalagay ko doon sa leche flan ng Chowking. Sana leche flan na yung binenta nila. Sana ganun sa leche flan. Leche flan. Tapos may chismis nga. Ito, ewan ko kung chismis lang May binibentang leche flan sa may SM Makati. Doon sa may
pagbaba mo nung escalator doon, yung parang tindahan area ng area ng shopping. Food court, sa may food court. May binibentang leche plan doon. Sabi nila same supplier daw yun ng leche plan ng Chowking. So nakatry na akong bumili ng isang tray doon. Masaya, parang kumain ka ng madaming halo-halo ng Chowking minus the halo-halo. So yun ang isasahog kong yung pinong-pinong leche plan ng Chowking. Yan. Kung ako lang din masusunod, kalahating lianera ilalagay ko sa... Kasi minsan, ginagago tayo ng nila ate. Nalagyan nila leche plan, pero parang lang eh. Isang kutsarita lang. Isang gas, kunyori, ni-square pa nila eh. Rectangle ni White. Pero saan niya ilalagay? Nawawala pa. Sa ibabaw. Madudulas. Kasi madudurog. Kayo, teka. Let's go around the room. Paano nyo kinakain ng leche plan sa halo-halo nyo? Ako, parang sa akin, krimen na ihalo siya, nadurugin siya. Krimen yun para sa akin eh. So, pero yung iba, parang dapat sa akin parang yan yung appetizer mo sa halo-halo eh. Kainin mo na yung at least kalahati. Yung kalahati okay nang idurog mo na yung kalahati, or kung medyo resilient yung leche plan mo, hindi siya madudurog. Biglang iso-surprise ka na lang niya na pagsubo mo. Uy, buo pa yung leche plan, nakain ko pa. Oo, yan. Or 50-50. Yung kalahati, itatabi ko. Basta marami na akong tray sa side. Meron na ube. Meron na akong saka yung leche plan. Pero dudurugin ko. Alam mo yung nag-i-scoop ka ng halo-halo. Tapos meron kang parang slight na patsi ng leche plan. Yan, sarap yan. Pero tapos kakain ka pa rin on the side. Parang yun yung atsara ng halo-halo. Yung parang... Yun sa akin parang i-on the side ko siya, tapos di ba pag nahalo na, kukuha ka, tapos i-scoop ka ngayon ng leche plan. Di ba nasa on the side, i-scoop ka ng leche plan, tapos tsaka mo kukunin yung sa halo-halo, tsaka ka i-scoop ng halo-halo. Parang ulam, kumbaga, parang ulam. Ginawa parang ulam ng dating. Ulam? Parang di ba? Kasi para buo siya pag sinubo mo, di ba? Itong Chowking, itong combohin nyo, magbenta kayo ng halo-halo na merong leche plan on the side. Yan! Putang ina. Nakadalawang suggestion na ako sa kumpanya nyo. Actually, suggestion ko rin yun sa ibang restaurant. May mga restaurant kasi na ang tinitinda lang na halo-halo, isang lianera. Dapat magtinda sila nung maliliit para dun sa mga taong gusto lang. Kasi hindi ka naman kakain ng hindi ka naman magbibigay ng tawag dito, hindi ka naman kakain talaga ng isang lianera eh. Paano kung nag-iisa ka lang? Di nawalan ka na ng sales sa leche plan. So, dapat bigyan mo sila ng option. Oo. Parang tas yung alam mo yung maliit na sa mga buffet. Oo, yun. Ganong serving. Yan. Okay nga ako, leche plan. So, locked in na yung leche plan ko. Nakabawi na ako sa pandesal ko. Ilang kailangan ba natin? 1, 2, 3, 4, 5. Siguro kahit mga last three siguro. Yan. Last 3. Sino na? Si Masa ba o si Juan? Juan Paulo. Ako na ba? Juan Paulo. Sige. Eto, kung may leche flan, syempre sa BGC natin ilalagay ito. Lalagyan natin ng scoop ng ice cream. Ay, puta, ice cream. Teka, ilan? Isa o dalawa? Ako, enough na siguro yung isa para hindi rumble-rumble. Bago pala muna yun. Hindi pa natin na... Sige, may next... Kasi para masagot natin yung ice cream, kailangan masagot natin yung tanong ng baso. Doon, yun yung magdidesisyon tayo eh. Kasi kung papansinin nyo, kung yung baso mo is yung matangkad, sakto ang isang ice cream doon. Pero kung yung baso mo is parang sa Chowking, yung malapad na gano'n, yung parang bowl, dapat dalawa ice cream mo doon. So ano yung baso pala natin? Matangkad o yung medyo yung pamangkok? Yan. Agree ako dyan, pamangkok. Sige, dalawang scoop. Yung isang kung dalawang variant na lang yung tinda natin. Pag matangkad yung baso, isang scoop. Pero pag pamangkok, dalawang scoop. Scoop. Man, yan, sarap. Anong flavor? Ang tanong susunod na tanong. Durian. Hindi, joke. Rocky Road, no? Durian, para Rocky Road. Wala na kayong mag-decide.
Dalain yun sa dalawang scoop na durian tsaka Rocky Road. Mamili lang kayo. Di pwedeng isa lang Kaya para mapapa-order sila nung nakamangkok. Kasi kapag yung matangkad, durian lang yung option eh. Mayroon flavor ice cream, durian sa Rocky Road. Nangina pang gago. Hindi, cheese. Hindi, para sa akin ha. Yung sorbetero, kay kuya, yung cheese. Dirty ice cream. Dirty ice cream. Or basta yung yung cheese delight something. O basta. Tapos yung isa, bahala na kayong, ayoko kasi yung nagugulo yung kulay. So, hindi chocolate. Ayoko yung chocolate. Ay, hindi. Para sa akin, ako naman ha. Classics. Ube? Yung paborito ng mga matatanda. Vanilla saka ube. Yan. Vanilla tsaka ube. Yan ang babagay dyan. Vanilla saka ube. Ngayon, kung sa problema ni Juan Paulo na kakalat, yan ang appetizer din. Yung ube, kainin mo na beforehand. Tapos yung ube, yun ang ihalo mo. Pero hindi ba overkill kung may ube? Doon ako nag-aanay kung may ube na tayo. Hindi ba overkill kung may ube na pa? Na sa ice cream? Oo. Parang overkill siya. Technically kasi, Masa, yung ube, yun yung appetizer mo. Yung vanilla, pangdagdag ng creaminess yun. Hindi, wala namang contention sa vanilla. Yung sa ube ice cream, parang ube. Pwede orderin mo yung isang scoop, yung sa amin 2 scoop. Isa lang. Wag ka di magdalawang vanilla ka, kaso nga lang tanga yun. Ganda yun, sinabi ni Juan. Bye, kapag yan. Paulo. Hindi, maganda yung kay Juan Paulo. Masa. Order ka nga kay Juan Paulo. Order ka. Juan Paulo, isang halo, 2 scoops. Vanilla pareho. Kalokohan. Tanga. Bobo ka, sir. Bobo ka. Isa ka yung inventaryo namin eh. Ang hirap sa inyo mga hapon sa kakakain nyo ng hilaw. 2 vanilla ang in-order mo eh. Yun nga. Pero pag may option pa, hindi, yun nga, ube tsaka vanilla. Bawal ka pala mag-strawberry kasi nagugulo na lahat. So, wala na yung cheese kanina, sabi mo. Masarap. Pwede rin yung may alat yung cheese. Yung salted malt something ng putang ina, ibang level na yun, Juan Paulo. Ang kurimo. Yan, ang BGC talaga. Sabi BGC naman, lumahon tayo sa hirap, pero di pa naman tayo ganyan kayaman, Juan Paulo. Alam ko na kaya SUV ka, Juan Paulo. Huwag mo namang isampal sa amin yung kahirapan namin. Sophisticated na talaga yung eh. Sophisticated palette ka na masyado, Juan Paulo. Pero yung yellow mo, pa rin no? Lasang biya. Sumusolted ka, pero yung yellow natin galing palengke. I-reject ko pag malinis yung lasa no? Ice cream, 1 or 2 scoops. Pabayaan mo na kung anong flavor. Tawag lang yung combination ni Masa na durian sa Rocky Road. Durian Rocky Road. Teka. Bago tayo lumayo, pasadaan natin. So, ang natin, meron tayong coarse ice, nata de coco, konting sabaw, minatamis na saging, red mung beans, cornflakes, langka, minatamis at may silang ang hiwa, ube na medyo may lump, pinipig, leche flan ng chowking, saka ice cream, 1 or 2 scoops. Tapos yung mga rejected natin, kaong, rejected dahil gawa ng mga dentista. Pandesal, rejected dahil no explanation needed. At kamote, rejected dahil medyo umaangat na tayo sa hirap. Meron pa ba tayong idadagdag dito sa ating... gatas! Anong klaseng gatas? Para sa akin, carnation eh. Carnation lang naman ang ginagamit din. Same nasa isip ko. Yung mga gumagamit ng angels, nagpaloo lang kayo kay Judy Ann Santos. Palukuhan lang ngayon. Carnation. Wait lang, yung angels gawa sa luha ni Judy Ann Santos yun. Kapag kapag halo-halo, ito tanong. Pag halo-halo ba dapat ba evap or fresh milk? Evap? Evap dapat. Kasi pag fresh milk, hindi na halo-halo yun. Cereal. Dapat evaporated. Pero 'di ba may yung mga sila na gumagawa ng formulated nila. Gatas. Hindi, pero kasi tayo yan yung magdadala ng Pinoy flavor yung evap natin Yan yung magdadala.
Dapat tinusok ng kutsilyo yung lata. Dapat yan, hindi pwedeng ginamitan ng can opener, dapat tinusok ng kutsilyo. May dalawang butas, no? Oo, dalawang butas. Tapos dapat yung lata ibebenta sa bakal bote after 3 weeks. Kasi naipon na eh. So carnation na pag hindi pumasok sa description natin na tinusok ng kutsilyo, lata. Kutsilyo. At ibinenta sa bakal bote at ibibenta sa bakal bote, hindi natin tatanggapin yung carnation. Kasama sa training ng staff mo yun, ito ang tamang Oo. Dalawang butas lang. Oo. Tinitest na yan, yung ganyang skills. Mag-iiba lasa nung halo-halo pag hindi nasunod itong ano na to. Kinamita mo ng ng can opener, supot ka. Hindi ka from the streets. Nililipat mo sa lalagyanan, no? Hindi ka rapat dapat. Ganyan. Para sa akin, sapat na tong sahog na to. Sapat na to, ito na yung perfect halo-halo. Anong tawag natin sa halo-halo natin na to? Machong halo-halo 2025 edition. Yan. May isa pa akong tanong, parang since kung ibebenta natin to magkano? Kasi ito nakabukas sa akin yung menu ng Manila Peninsula Hotel. Tangin na Manila Peninsula Hotel. Tangin na yung mga basics mo, hayop. Tinitingnan ko yung presyo ng halo-halo. Sinasampal mo kami ng kahirapan. Tinitingnan ko yung presyo ng halo-halo nila. Medyo malapit sa mga ingredient natin eh. Sobrang lapit. Pero ang presyo nila, 780 pesos isa. 780? Tangina, nakakahiya naman kung gagaya tayo sa presyo ng Manila Peninsula. Magkano 780? Oo. Tayo, 775 lang tayo. Yan. Makuha natin yung market. Yan, 775. 775. Same lang yun. May description pa siya. A mouth-watering mix. Sobrang. Ay, di meron din tayo. Ang description natin in Japanese. Masa, i-describe mo yung description natin. Ito yung in Japanese, Masa. Papakinabangan. Ayan. Sinend ko sa chat natin, Masa, yung ingredients. I-describe mo in Japanese. 1, 2, 3. Masa, basa. これは、すごいだけ。あとナタでここ、ちょっとだけ。ちょっとサバだけ。あと甘いのサギンです。あとモンビンスとコーンフレックス。Tangina, ginawa ko lang. Accent ng Japanese. Tuloy mo, Masa. Okay. At cornflakes no side no sideでどっちでもいい、大丈夫です。あとこれランカーの甘い。あとカットはちっちゃいだけ。あとウベとランプある。でもあるだけ。でもスーキーはダメです。あとピニピのバタンガスからだけ。あとレッチュフランのチャウキンのからだけ。あとアイスクリームのは1スクープ、2スクープスどっちでもいいと。あとフレーTangina, limutan ko yun. Bakal bote? Meron pa bakal bote sa Japan? At gyunyo wa evap dake. Damo, brando wa Carnation no. At tusok dake. At kore no namae no halo-halo no namae no Macho 2025. Nedan wa 775. 750. Peso des. Doon sa editor ng episode na to, pwede bang i-blurred nyo si Masa pag nagsasalita siya? Pwede bang blurred sa audio? Pwede bang i-blur ang audio? Ito. Blip lahat. Ay, biblip po. Wag naman. Ay, teka. Ako masaya na ako dito sa isang rundown lang para sa mga Filipino listeners natin. Nata de coco, konting sabaw. Coarse ice, minatamis na saging, hinog na hinog. Red mung beans, cornflakes sa ibabaw or on the side, dapat Kellogg's. Langka, minatamis at maiiksi ang hiwa. Ube na medyo may lumps. Pinipig, leche flan ng Chowking. So, i-outsource natin talaga sa Chowking yung leche flan. Ganun yung plano. Kailangan. One ice cream, 1 or 2 scoops.
Carnation, tinusok ng kutsilyo at ibebenta sa bakal bote after 3 weeks. At ang presyo nito ay 775 pesos. At ito ay mabibili sa gig nila Juan Paulo this coming April 25, Pencil Box Live sa Calma, Marikina. Pag nandun kayo sa event, orderin nyo tong Machong Chismis, Machong 2025 halo-halo. Available to doon. Meron na. Alam mo, kakausapin natin yung cook sa Calma Bar and Grill para gawin nila tong Alam ko marunong sa magtusok ng lata gamit ng kutsilyo. Sige, Juan Paulo, invite mo na sila doon sa gig na yun, April 25, Pencil Box Live sa Calma, Marikina. Yes, para sa mga nakamiss nung huli naming sold out show sa BGC ng Pencil Box Live nitong last weekend lang, may pagkakataon kayong makanood uli. Lalo na yung mga malalayo na pag nasa East, nasa Calma Bar and Grill kami sa Marikina, April 25. Halos lahat ng Pencil Box Boys nandun. Lahat ng mga paborito nyo, si Chan Chan Consing, Roger Naldo, lahat nandun kami. For tickets, abangan nyo yung poster. And, masaya dito, pwede kayo magpa-reserve ng table sa Calma Bar and Grill para mapili nyo yung pinakamasarap na pwesto nyo. O para habang tumatawa kayo, nahalo nyo yung masarap na halo-halo na orderin nyo. Yan. See you there. At dahil mangyayari ito sa Marikina, yung Machong 2025 edition ng halo-halo, dahil sa Marikina, lalagyan namin, para at home pa rin kayo, dahil nasa Marikina, lalagyan namin ng sago saka ng gelatin para maramdaman mo na nasa Marikina. Akala ko lalagyan mo ng leather. Sa leather, naka-leather yung nalagyan. Leather yung Yung add ko lang yung kay Juan Paulo, yung sa isa show nila. Hindi malamang since Calma Bar to, hindi siya nabibili sa Comedy Manila website. It will be you have to go through the Calma Bar page. Punta kayo doon, Calma Bar page para for reservation and tickets. For reservation. Pero may tanong muna ako bago parang may iba sa'yo Makoy ngayon. Sorry? Ba't parang may iba sa'yo? Parang iba itsura mo. Ay, thank you, Masa. Thank you, napansin mo. Kasi pare, nagsimula ako ng 250 pounds. Kasi tumaba ulit ako Nagsimula ako ng 250 pounds. So, maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Ketorific PH. Yeah. Dahil nag-lose na ako pare ng ilan na ba? Kung 250, tapos ngayon ay 218 pounds na lang ako. Mga 32 pounds ba? No, 32 pounds. Siyempre with proper diet and exercise to. Pero ang pinakamalaking tulong sa akin dito, Ketorific PH. So kung gusto niyo i-check out yung store ng Ketorific PH, punta lang kayo sa store nila. Facebook, Ketorific PH, Instagram, Ketorific PH. Or kung nasa Metro Manila kayo, punta lang kayo sa Grab app nyo, check nyo Ketorific PH, pwede na kayong order ng keto products nyo. Thank you, Masa, sa pag-setup niyan. Siyempre, batiin na rin natin yung mga kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast. Ito, kilalang-kilala nyo itong podcast na to. 25% podcast, kasama dun yung crush na crush ko na si Jasper Reyes. Kung napakinggan nyo yung last episode na yun, inamin ko kay Jasper na gutom ang puwet ko para sa kanya. 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast, saka syempre yung Kislot Chronicles Podcast. Yeah. Tapos syempre, shoutout na rin sa mga patron natin, mga kaibigan ng show na to, si Jason Bonsa, Ketorific PH, Darwin Buswego, Hobby Podcast, si Jimbo. Tapos syempre, ang patron ng mga Patreon, nagmamahal sa lahat ng mga Pinoy Podcast, si Len Mackenzie, patnubayan mo kami. Madam na madam. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms, Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Juan Paulo, anong social media mo? Sa Instagram, JP_Mojica for your fitness tips. Kahit hindi mo nagpo-post na. And architecture. Yung pagiging architect, pwede rin ba doon? Wala. Nag-ano lang ako doon. Mga dumbbell. Pero walang biro. Kung gusto nyo ma-inspire, tingnan nyo yung mga post nila Juan Paulo ng mga fitness journey nila. Na-inspire ako dyan, kaya lalong pumapayat ako. Ikaw Masa, anong social media mo? Instagram, MHIRODJ. Yun lang. Yan. Wala naman akong Facebook page. At kung marami pa kayong pera at gusto nyo kami supportan para makagawa pa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon page. It's patreon.com/machongchismisan.
sing mura lang ng isang halo-halo ang pinakamurang subscription. Yan, no? Kung magkano yung pinakamurang halo-halo, yun lang, isang buwan, Patreon ka na. So, yan. May gusto pa kayo batiin, Juan Paulo, Mata? Sa lahat ng mga... Sorry. Yung halo-halo, hindi presyo ng ng machong halo-halo. Yun. Sabihin ko sana yung sa Manila Pen. Wala, babatiin ko lang yung lahat ng mga listeners ng Machong Chismisan ng 11 years strong na nakikinig. Sobrang solid nyo, guys. Sobrang congrats sa Machong Chismisan. Alam ko, Juan Paulo, isa ka din doon sa mga OG na listeners ng Machong Chismisan. Oo. Yan. Maraming salamat din sa matagal nang sumusuporta ng Machong Chismisan. Yun yung go-to podcast. Actually, dalawa silang go-to podcast ko nung sa Accenture pa ako nag-work. Binabalansi ko natin yan. Good times. Good times. So, kita mo, nasa level tayo ng good times. Oo, yan. Kasi, yan ang go-to ko din. Dalawa lang podcast pinapakinggan ko dati. Pambalanse ko yan. Ay, hindi, 3. Itong Machong Chismisan, kapag gusto ko ng ganitong klase, tsaka yung Tropical Banter. Wala sila ngayon. Saka si Tita Kay. Hello, Tita Kay. Ay, pwede ko babatiin si Tita Kay kung nakikinig si Tita. Oo, nakikinig lagi si Tita Kay. Tita Kay. Oo, if you know, you know. Yan. Yan lang. Pag ganyan na kayo. Kung napakinggan niyo yung mga podcast na yun, inumin niyo na ang inyong mga maintenance crazy. Yung mga at bawas at tanggalin ang munggo sa halo-halo nyo. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kung nagustuhan niyo ang bagong segment ni Masa, ang weather report ng Masa, pagbigay kayo ng feedback dito sa show na to at pinapangako ko, madami pang bagong segment na darating, lalong-lalo na para sa mga bago nating co-host dito sa Machong Chismisan. So gagawa natin sila ng kanilang mga signature na segment. So ako nga po pala si Makoy Pari Showbiz Bro na kasama ninyo sa episode na to. Kasama si Juan Paulo na laging nagsasabing, kapag ang halo-halo hindi nyo hinalo, tanga ka! Parang si Gordon Ramsay. Hindi lalo yung halo-halo. Diba? Google nyo. Tapos sabihin niya matamis. Tanga! Kaya nga halo-halo eh. Di in-explain kay Gordon Ramsay. At kasama rin namin si Masahiro, ang apo ng mga umapi sa ating lahi na lagi nagsasabi, wala akong kasalanan doon. Mabawi naman yung lahi nyo, Masa. Nagdo-donate naman kayo ng underpass sa Makati, mga project nyo. Oo nga, kasama sila sa Anyway, go on. Let's move on. At ako po si Makoy Pari Showbiz. Ay, Masa, sabihin mo nga yung tagline ng Machong Chismisan in Japanese. Kaya ba? Sa susunod na lang. Kaya, sa susunod na lang. Kaya natin paghandaan yan. Gagawin ko ng Japanese accent yan. Machong Chismisan. At ako naman po si Makoy Pari Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bye, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.